Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Talaga nga namang napahiya yung bulldog ng China, mga minamahal. Na si representative ng Davao na si Paulo Duterte. Dito nga po sa naging sagot ni Commodore J. Tariela, alinsunod po sa kanyang pagtatanggol dito nga po kay General Browner. Kasi parang nilalait ni Paulo Duterte itong AFP at ang ating Philippine Coast Guard. 'Di ba? So ngayon, hindi natahimik, 'di ba, ang kaluluwa ni Commodore J. Tariela. Kaya sila na yung parang nagbabakbakan ngayon, 'di ba? Kung dati si si Baste tapos si General Torre umabot pa sa suntukan, abay baka itong post ni Pulong Duterte baka mag-amok na din to ng suntukan. Sino yung gusto dyan maka-nod ulit ng rematch, diba? Para makakulik ulit tayo ng donation at maitulong muli sa mamamayang Pilipino. Anyway, sige, pag-usapan natin to mga minamahal. Barking Chihuahua versus Chinese Bulldog. Alright. So, sabi dito, October 25, I confronted Browner. It was the Chihuahua who barked. My statement was never about China or any nation, but one that is born out of concern of Filipino lives. Kasi parang gustong tukuyin dito ni Paulo Duterte, may laban ba tayo sa China? Siguraduhin nyo ba na may kasiguraduhan ba na kaya ba natin ng China? Ang sagot lang naman kasi dyan ni Browner, wala namang gusto ng may away. 'Di ba? Tinanong lang naman siya dyan sa interview kung bakit natatakot ang China dito nga po sa Typhoon missile ng Amerika. Ang sagot nga ni Browner, baka umabot sa kanila. Ngayon si Pulong parang basta-basta lang kasing nagsasalita ng hindi pinag-iisipan. So una, sila yung mahidwaan ni Browner. Hanggang sa nadamay na itong si PCG Commodore J. Tariela. So sabi dito ni J. Tariela, let's not confuse a Chihuahua's frantic yapping with the selective growl of a Chinese bulldog. Sakit nun, no? That only react when its Beijing handlers are caught violating international law. Uy, pansinin ninyo, mga minamahal. Never nagsalita, diba? Itong si Pulong Duterte. Kapag yung China ay meron pong ginawa sa bansang Pilipinas, yung harassment, 'di ba? Yung bullying, 'di ba? Mga minamahal. Never yang nagsalita yung magkakapatid na 'yan. So 'di ba, habang abala yung mga sundalo natin, yung Coast Guard natin na nakikipagsapalaran sa karagatan para ipagtanggol ang ating teritoryo laban sa mga nanggigipit, nang iipit, 'di ba? Merong isang kontratista talaga ang sarap mong teresin. Payakap nga hanggang sa mag-violet ka. Diba mga minamahal, may isang Pilipino na abala, partida, kongresista pa to na nagtatanggol sa banyaga kaysa sa sariling bansa. None other than, Pulong Duterte, na sa halip tumindig, 'di ba, sa mga Pilipinong mangingisda at sa mga sundalong nakikipagsapalaran diyan po sa ating karagatan, mas pinili niya pang maging bulldog ng Beijing. Habang ang mga tunay naman na bayani tulad ni Commodore J. Tariela, ni General Browner ay matapang na pinagtatanggol ang Pilipinas, meron talagang, kumbaga may jablo na humahad lang sa kanilang mga magagandang plano. So, ulitin ko sa inyo mga minamahal itong controversy na to. Nagsimula ito sa mainit na palitan, ni Browner, tapos ni Pulong. And then, biglang nadamay na dito itong si Philippine Coast Guard spokesperson na Commodore J. Tariela. Si Pulong kasi, 'di ba, nagsabi na parang bark Chihuahua eklabush daw. So ngayon, pinalagan yan
ng ating militar, ng ating opisyal na Coast Guard. 'Di ba? Pinalagan 'yan ni Jay Tariela. Kasi 'di ba, binubuli na nga tayo, tapos ganyan pa yung gagawin mo. Binubuli na tayo ng CCG, ng People's Liberation Army Navy, ng China, 'di ba? Yung mga Pilipino nating mangingisda, tapos ganyan pa yung atake mo. So parang napikon itong si Jay Tariela. Kaya iyon, tinawag siyang bulldog. Kasi 'di ba, habang wina-water cannon tayo, binababoy tayo, pinipigilan ng mga barko natin ng China, 'di ba, mga minamahal na mangisda sa sarili nating bahura. Parang tayo yung magnanakaw sa sarili nating bahura, 'di ba, mga minamahal. Itong si Pulong, abala. Oo, sa pagtatanggol dito sa sa China. Tapos kinu-question niya pa yung ginagawa ng AFP at ng PCG natin. So, paano mo masasabi na ikaw ay concerned sa mga Pilipino, sa buhay ng Pilipino, kung ang depensa mo ay para sa China? Yan yung pinakatanong dyan. So, kaya nga ito yung sinabi ni ni Jay Tariela, mga minamahal, na let's not confuse Chihuahuas, Eklabush, blah, 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 blah. 'Di ba? So, yung sinabi niya na yan, ang masasabi ko lang, boom. Sampal yan sa mukha mo, yung para kang ginano, no? Pak, pak, pak. 'Di ba? Sinampal ka ng katotohanan, isang matalim na tugon. Oo, laban dito nga po kay Pulong Duterte. Dahil dito, mga minamahal, sa ginagawa ni Pulong na pagtatanggol dito nga po sa China, abay mas patuloy na lumalabag ito sa international law kasi may mga Pilipino na kapanatiko nila. Oo, we do not know kung binabayaran ba itong mga hayop na to. Pero 'di ba, imbes na tumindig ang mga Duterte, abay nagtatago sila, dito sa likod ng China sa mga pakyut na mga pahayag. 'Di ba? Kaya nga yan yung nakakapikon Pilipino ka ba? Anong lang, si Jay Tariela, hindi lang po yan simpleng tagapagsalita ng PCG. Isa din po yan sa nagiging boses ng mga kababayan natin sa katotohanan tungkol nga po dito at pagdating nga po dito sa usapin ng West Philippine Sea. At saka kilala natin si Jay Tariela na matapang niyang pinagtatanggol ang karapatan, 'di ba, ng Pilipino pag-usaping dagat, kahit pakaliwat kanan yung mga banta at mga propaganda na kanyang nare-receive. So yung mga ganitong klaseng opisyal, dapat ito yung mga pinaparangalan 'di ba? Hindi to tinatawag na Chihuahua or something Eklabush, kasi kung tunay na barking ito yung barking na literal na nagboboses para sa mamamayang Pilipino laban dito sa pambubuli na ginagawa ng China. At kung bulldog naman ang pag-uusapan, di yung Chinese government yun na walang hiya na lumalabag sa batas at nambubuli at walang pakialam sa international law. 'Di ba? At syempre, wag din natin kalimutan, mga minamahal, na itong si Browner, Chief of Staff ng AFP, siya din yung isa sa matapang na nagpapahayag, nagbibigay ng statement sa posibleng paggamit ng missile system ng Amerika bilang tawag dito, deterrent laban sa mapangahas na bansa kung saan na-triggered itong si Pulong Duterte. And alam naman natin kung sinong tinutukoy niya na mapangahas na bansa, walang iba kundi yung China. So doon na-triggered itong si Pulong sa kanyang naging statement, kaya lumala ang naging away. Meron niyang video dito, mga minamahal, panood ko sa inyo. Sagutan. Wait lang. Isang showdown sa pagitan ng Chihuahua at Bulldog. Maanghang na salita ang pinakawalan ni Davao City Representative Paulo Duterte at Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela laban sa isa't isa. Saan nga ba nag-ugat ang kanilang word war? Alamin sa agenda report ni Andrea Salve. Si AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang kinumpronta, pero ang Chihuahua raw ang sumagot. Ito ang bagong buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela. Matapos ang kanilang naunang sagutan sa Facebook nitong linggo na nag-ugat sa pahayag ni Browner tungkol sa US Typhoon missile system. Sa panibagong post sa Facebook, sinabi ni Duterte na dapat itigil ni Tariela ang paggamit sa PCG para sa kanyang personal na ambisyon.
Isa raw kasing discharged PMA cadet ang tagapagsalita na ngayon ay sumusubok na umangat sa pwesto sa pamamagitan ng pagiging sipsip at pag-atake sa mga kalaban ng administrasyon. Kung nais daw ni Tariela na respetuhin, kailangan niya itong pagsikapan. Hindi raw ito nadadaan sa pagtahol, brown-nosing at pagdamay sa PCG sa kanyang insecurity. Hindi naman daw kasi tungkol sa China o sa kahit anong bansa ang kanyang naging pahayag kahapon. Nanggagaling daw ito sa kanyang pagmamalasakit sa mga Pilipino. Bagay anyang nabigo ang pamahalaan na ipagtanggol locally at internationally. Ang mga pahayag daw na nang uudyok imbis na umiwas sa anumang military confrontation ay hindi magandang ideya lalo na kung hindi ito kakayanin ng isang bansa. Umami naman si Tariela na guilty siya kung ang ibig sabihin daw ni Duterte sa pagtahol ay pagsita sa mga sumusuporta sa naratibo ng Beijing. Hindi raw maikukumpara ang atungol ng isang Chihuahua sa ungol ng isang Chinese Bulldog na nagre-react lang kapag ang mga amo nito sa Beijing ang nahuhuling lumalabag sa international law pero tahimik sa nararanasang harassment ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Hindi niya raw hinihingi ang pagpabor ng kasalukuyang administrasyon sa kanyang paninita. Tungkulin niya raw ito. Hindi raw issue rito ang kanyang kredibilidad kundi ang kay Duterte. Alam daw kasi ng buong bansa kung paano nito nakamit ang respeto at dangal. Hindi raw pamemersonal ang dapat na ginagamit na argumento kung tunay na interes ng bansa ang pag-uusapan. Dahil kung puro ad hominem attacks lang, sino raw ba talaga ang nagsisilbi sa totoong bully? Para sa agenda, Andrea Salve, Alright, rinig ninyo. Kasi ang simula kasi ng away talaga dyan, eh yung mauna-una, itong si Polong. So, kinumpronta niya si Browner. Sa interview nga lang yan nagsimula. So, ang sumagot daw, itong Chihuahua na si PCG Commodore J. Tariela. Eh, syempre, spokesperson yan, sasagot yan bilang boses ng mamamayang Pilipino. So, what do you expect? 'Di ba? Eh, tapos dyan ka lang magaling sa ad hominem. Hindi ka ba naman tarantado? Para ka ba sa Pilipino? Or para ka lang sa amo mo sa China? Nagtatanong, ano yan, Manchurian candidate? 'Di ba? Kaya malalaman ninyo kung sino yung totoong nagmamahal sa ating bayan, kung sino yung nagmamahal sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Malalaman ninyo sa mga salita pa lang. Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.